Praise God, hallelujah. Tingnan ko nga muna yung mga mukha niyo. Praise God. Ako po si Pastor Alex. Ako po ay pastor na probinsyano. Okay. Nakatira po ako ngayon sa Provinciudad, Taguig City. Provinciudad, yun ang logo ngayon sa Taguig. Praise God, natutuwa po ako, nakita ko po kayo ngayon. Okay? I worship with you. Isang araw magkikita-kita tayo sa heaven. Hindi pa ngayon hindi pa bukas. Isang araw magkikita. Sa finals, doon tayo pa rin magkakasama. Okay? So, pinapamiliarize ko yung mga mukha nyo. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, na-bless ako kanina sa praise and worship. Thank you sa... Palakpakan nga natin mga music ministers natin. Thank you, Lord. Hallelujah. Si Bishop, mababay. Si Bishop po ay wala ngayon. Nandiyan pala. Naglalakad dyan. Dahil pupunta sila ng CLC. Church po natin sa... Ano ba to? Las Piñas, Parañaque. Okay. Yung ano po natin kay Pastor Noel Abuda. Magmi-minister po sila doon. Hindi lang Sunday service. Meron po silang time of discipleship. Yan. So, napakabuti po ng Panginoon, naabot po sila. Okay? So, pag-pray po natin lagi mga pastors natin. The Lord is giving us opportunity, missions. Okay? At lalo pong lumalaganap ang salita ng Panginoon. Hindi po nasasayang ang mga binibigay nyo para sa Panginoon dito sa Life Giver Church kasi po talagang namamaximize. Okay? So si Bishop Willie po ay, kung tutusin si Bishop Willie, sometimes isang month, magtuturo siya ng 2 anniversary ng church natin. Okay? So kaya madalas hindi po natin siya nakikitang nagmi-minister dito pag Sunday. It's because ginagamit po siya mightily ng Panginoon. Yan. And katulad ng sinasabi ko kanina, nandito pala yung aking pinakamamahal at pinakamagandang asawa, si Ate Lenchay. Yan. So, ayaw niyang patawag na pastora, hindi raw siya pastora. Sige, palakpakan niyo. Praise God. Siya po ang kasama ko doon as we ministers doon sa Victoria. Okay? Victoria Oriental Mindoro. Yan. Dati nung nasa Taguig po kami, siya may handle ng children's ministry. Pero ngayon, magkatuwang kami sa lahat, buong ministry na. Okay? Last Mother's Day, siya po yung pinagturo ko sa Mother's Day. Okay? So, salamat po sa Panginoon. I want to share with you, na-experience ko kasi kanina yun. Sarap Alam niyo po, pagpunta namin dito, nakaschedule na ako I would ask the Lord, saan ako magsa-Sunday, okay? Iba-ibang church, Minsan, nandun ako sa San Joaquin. Sabi ko kay Pastor Jason, punta ako dyan kami mag-church, okay? So, dumating kami last Sunday, doon kami nag-church sa bahay namin, Iniisip ko, saan kaya ako, sa Taguig or sa Pasig? And then, sabi ni Lord, diyan ka sa bahay nyo. Ang ate ko at ang nanay ko ay hindi makapag-church kasi medyo may dinaramdam, may pain. And sabi nila, last May pa raw sila nakapag-church, mga first Sunday of May. And so, sabi ko, sige, dito na lang tayo sa bahay. So, nagkaroon po kami ng house church sa bahay. And it was a blessing. Even there, naramdaman ko yung presensya ng Panginoon. Okay? When you go to churches, alam niyo po ba na, ito sabihin ko sa inyo, baka hindi kayo maniwala. Hindi lahat po ng church ay appointed by the Lord. Alam niyo ba na merong mga church na umaalis na ang Diyos dun sa church na yon, pero nagpapatuloy pa rin. So that pag nagpunta kayo doon, ganun din, makikita mo praise and worship, may offering, may announcement, pero alam mo, wala na doon yung presence ni Lord. Hinahayaan ni Lord. So, and every church kasi may angel May angel na tinatalaga ang Panginoon. So that yung mga angel na yan, naka-assign yan sa mga churches. Remember Revelation, hindi po pastor yon to the pastor, to the angels. Angels talaga po yon.
to the angels of Smyrna, to the angels of in the church of Laodicea, to the angel in the church of Ephesus. May mga naka-assign na angels po doon. And sometimes umaalis ang Diyos sa isang church, no? Pagka wala na doon. Minsan umalis yung pastor doon, tapos minsan nagkagulo doon sa church na yon. Okay? Nagkaroon ng strife, minsan umaalis ang Diyos, no? But I will tell you this, ako alam ko pag nandun, katulad ngayon dito, no? Nung kanina sinasabi ni Pastor Dante na the Lord is in this place, okay? The Lord is in this place. Alam niyo, na-imagine ko si Lord nandito no? And I was telling God, sabi ko, Lord, na-enjoy mo yung worship, ano? When we worship, there is a time in our worship na nagiging puro vertical na yung worship natin, no? Sa simula, talks about minsan sa heart mo, okay? Minsan yung mga taong kasama mo, come, now is the time to worship, tayo yun, no? Yung sinasabi kong vertical is pagka, yung sinasabi natin, you are holy. Nagiging you, Y-O-W. Y-O-U pala. Y-O-U. Now when you say you, naka-ano ka na, naka-focus ka na sa Lord. And the goal of our praise and worship at the beginning of our service is to see only God. Yun ang tinatarget mo na everyone in the congregation will see only God. They will not see kung gaano kaganda yung awitan, they will not see kung gaano kahusay yung mga instrumentalists, kung gaano yung display. But when every one of us focus on God, the Lord is nalulugod siya, tuwan-tuwa siya. No, sabi ko, Lord, na-enjoy mo ba? Na-enjoy mo ba yung worship? No? I am imagining si Jesus na nakatingala rin, pinapanood tayo as we are worshiping, okay? Nakaupo siya, na-imagine ko kanina. And then, ang sagot niya sa akin, as much as you have. No? As much as you are enjoying this worship, sabi ni Lord, na-enjoy ko rin to. Okay? And maybe more, okay? And sa worship po, it's not about the singing, it's the heart. Yan. When we all focus on God, tinitingnan ng Diyos yung heart natin. Kaya ang sarap mag-worship No? Kaya ako, ayoko ma-late pag mag-worship kasi minsan doon nagpapakita ang Panginoon No? So, haba ng introduction. Anyway, siguro, I will show you yung ating title. Title muna, Ate Chelisa. Title muna tayo. And then, dire-diretso na po ako, ha? So, may residue pa rin Nararamdaman ko pa rin yung presence ni Lord So, basahin po natin yung title. 1, 2, 3. How does the presence of God manifest? Yan. Tagalogin nyo nga. Ang presensya ng Diyos ay nagmamanifest. Okay, pwede. Okay. So, originally, sabi ko, last Wednesday, nagturo po ako, The Presence of God. Sabi ko, series po itong ituturo ko. Pero hindi next Wednesday ang kasunod nito. No? Pero sabi ko doon, ang title ko would be, How to Manifest the Presence of God. And then parang sabi ko, parang mali. How to manifest? Di ikaw ang magmamanifest ng presence ng Diyos. Mali. No? So mas tama po itong title na to. How does the presence of God manifest? Pag sinabi mong manifest, ibig sabihin, when God shows up. Yan. When you exhibit, when you display. Yan. When it is obvious, evidently seen na nandun ang Diyos. No, kanina, I feel the presence of God. And that is enough for me to say na nandito yung manifest presence ng Panginoon. And there are times na is very strong ang manifestation ng presence of God that in the books of Acts chapter 4 verse 31, the whole place where they are praying ay nagka-earthquake. No? And we remember Paul and Silas in Philippi, sa jail doon, as they worship and praise the Lord, nag-shake yung buong prison, natanggal yung tanikala nila, okay? Naging malaya sila lahat.
because of the manifest presence of God. Yan. So, yan po yung pag-aaralan natin. So, bear with me. Anong oras ba ako nagsimula? Yan. Dapat matatapos na ako ng before mag 8:30. Okay, let's us pray. Father God, we thank you for your manifest presence. We thank you that you are here in our midst. Hallelujah. For it is your promise, 2 or 3 gathered together. In your name, I will be in the midst of them. Hallelujah. And Father God, we thank you. Mararanasan ka namin, Panginoon, sa araw na ito, Lord God, at patuloy na nararanasan. Salamat, Panginoon. And I pray that you may open the eyes of our understanding, the eyes of our spirit, that we may know, hallelujah, the revelation, the wisdom and revelation. Makita namin, Panginoon, kung anong nais mong sabihin sa amin through your spirit, to you, Father God, hallelujah, anong nais mong ipabatid sa aming lahat, Lord God, napakabuti mo, O Diyos. And we know, Father God, as we open our hearts, we will see you, and we will see only you. At ikaw po ang aming papupurian at dadakilain sa lugar na ito. Napakasarap, Panginoon, kasama ka namin. Oh, we give you praise. And we know yung salita ay hindi babalik sa iyo na hindi nagagampanan ang kanyang layunin. So thank you, Father God, ngayon pa lang. We thank you for the blessing of your word. We thank you that your word is powerful. It is spirit and it is life. Salamat po, Diyos. We receive the spirit and the life. We receive the Rhema word of God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. And we will never be the same again. Salamat po. We give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Palakpak po natin. Malakas na palakpak po para sa Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, mighty God. Hallelujah. Blessed na po ako, no? Ngayon pa lang, blessed na po ako. Praise and worship pa lang. Actually, first song pa lang natin, no? Blessed na po ako. Nararamdaman ko na yung presensya ng Panginoon. And I would say, buti na lang nagpunta ako sa Life Giver Church Pasig, no? So, buti na lang at I decided to be with you. Buti na lang pa, ngayon, we feel the presence of God. Hallelujah. Thank you, Lord. So, kanina, the Lord told me na meron po akong hinandang mga verses pero parang mag-ano muna tayo. Ate Chelisa, sa Psalms 23 muna tayo. Sabi ni Lord, if you want to understand my presence, if you want to somehow makita mo kung anong itsura ng you are living in the presence, in the manifest presence of God, Psalms 23. Yan, Psalms 23 po tayo. Psalms 23, a Psalms of David. Okay, sino nakakalam Psalms 23? Dapat alam nyo na, no? If you have been born again for so many years na, dapat kabisado nyo na po to. The Lord is my shepherd. So imagine in yourself, if Jesus is your shepherd, ano ka? Tupa, okay? The Lord is my shepherd. At tayo yung tupa na I shall not want. No? Hindi na natin, wala na tayong kakalanganin. Nothing is lacking. You know, sabi nila, the Lord gives you what your need. Ang ina-answer ng Panginoon, yung need mo, hindi yung want. I tell you, Psalms 23 said, I shall not want. So yung need saka yung want, bibigay sa iyo ng Panginoon. Amen po? So, ano susunod dyan? Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. So you imagine yourself supplied green pastures. Okay? So, alam niyo, may side ano dyan eh. Ang green pasture pala, hindi yung sobrang daming pagkain na mga damo. Ang green pasture kasi sa Israel, na yung damo nasa mga bato, no? Sa ilalim ng mga bato nandun yung green pastures. Ever growing. Laging hindi nawawalan. Laging meron doon mga damo sa ilalim ng bato, sa likod ng bato. And doon dinadala meron talagang a special place ang mga shepherd doon sa I think sa Bethlehem, malapit sa Jerusalem, kasi doon inaalagaan yung mga iaalay na sheep. But anyway,
Ang ibig sabihin lang po niyan, He makes me to lie down. Nakahiga ka no, sa pagkain mo, okay, sa kakainan mo, sa saganang supply ng Panginoon. He leads me beside the still waters. Okay, kailangan mo ng pagkain, pastures, kailangan mo ng waters, lahat yun, nandun na. When you are in the manifest presence of God, you experiencing this, na nai-enjoy mo na lahat to, no? Sabi mo, ang sarap talaga ng mabuhay kasama sa presensya ng Panginoon kasi everything is supplied. Okay? So next is, He leads me beside the still water, He restores my soul. Kailangan ng soul natin. Spirit, soul. Pag sinabi nating soul, mind, will, and emotion. Yung emotion mo, kasama dyan, nire-restore ng Panginoon because there are times na tayo po ay nakakaranas ng mga kapighatian, problema, at pagsubok sa mundo. Okay? But God is already thinking above what you are thinking. He is restoring your soul. Okay? So that ang gusto ng Panginoon, ang laman ng kaluluwa mo ay punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng kapayapaan at punong-puno ng kaligayahan. Masaya ka. Okay? Kahit na magulo ang paligid mo, He restores your soul. He leads me in the paths of righteousness. Merong path, meron kang dinadaanan, meron kang pinatutunguhan, meron kang purpose, you have a purpose, you have, meron kang ini-aim, okay? And that is the righteousness of God, okay? For His name's sake. Ano susunod? Though I walk in the valley of the shadow of death. It means na nakakaranas tayo minsan ng shadow of death. Hindi pa naman death yan, no? Just a shadow, minsan talaga ang hirap ng buhay, okay? Pero sabi niya dito, I will fear no evil because you are in the presence of God. Kahit anong nakakatakot yan, parang ikamamatay mo na. Sometimes yung mga sakit, di ba? Some of you na napunta kayo sa ospital and matagal kayong nagstay sa ospital, no? I'm talking to a lot of you, no? So, minsan isip mo, baka kukuhanin ako ni Lord eh. Ang Diyos hindi nangunguha raw eh. No? Jesus is a life giver, not a life taker, no? And sometimes we walk through the valley of the shadow of death, all of us, no? Dangers, lahat yan, sakit, karamdaman. Pero we will fear no evil. Bakit? Because you are with me. That's the presence of God. Yan, di ba? For you are with me, I tell you. Pag alam mo na lagi mong kasama ang Panginoon, wala ka nang katatakutan. Wala ka nang katatakutan. Saan ba kayo natatakot? Sa dilim? O sa ipis? O sa daga? Okay? We are more than conqueror, pero takot sa ipis. Okay? So, you will never be... Sometimes, magwo-worry ka ng konti, pero yung worry mo is a signal. Sa akin, ang worry is a signal that you have to do something, and the thing that you have to do is just look up. Okay? Pag nagwo-worry ka na, tingala ka na. Okay? Kasi, when you look up, you look unto Jesus, the author and the finisher of your faith, and you understand that you are in union. Ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, si Kristo nasa iyo na. Okay? And you will remember this, for you are with me. Okay? The Lord is with you always and forever. He will stay with you forever. Amen po? Parang walang po mga palakpak. The Lord will stay with you forever. Okay? Pag nagkasala ka ba, forever na ba yon? Hindi pa. Okay? Yung iba sabi, pag nagkasala ka na, tapos na yung forever mo sa Lord. Hindi. He stays with you forever eh. Okay? So, your rod and your staff, they comfort me. When you are in the presence of God, you are comforted. Ano ba yung comforted sa Tagalog? Naaaliw ka. Hindi ka natatakot. Hindi ka nag-aalala. You are comforted. Kalma ka. Sabi ni Pastor Dante kanina, kalmang-kalma ka. The Lord is with me. Okay? Meron siyang pamalo. Meron siyang tungkod. Pero yun, ginagamit niya para ikaw ay maging comforted, na ikaw ay maaliw. Okay? So, ano susunod? You prepare a table before me in the presence of my enemies. Meron po tayong enemies, okay? And every day we have a battle. We have the battle of good and evil. Of course, tayo yung good. And the evil one wants to wage war for us, no? Pero if you understand, hallelujah, habang ikaw daw ay kaharap mo yung mga kaaway,
Pinaghahanda ka ng Diyos ng kakainin mo. Sabi ni Lord, wag mong, yan yung kaaway mo, tignan mo lang, pero kakain ka. Magsasamgift tayo dito. Okay? So, you prepare a table before me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil. The anointing of the Lord breaks the yoke of bondage. Okay? The anointing is powerful in your life. You anoint my head with oil, my cup runs over. Surely, goodness and mercy, si Ate Mercy, lagi mong kasama. Surely, goodness and mercy shall follow me. Susundan ka. No? The blessing of the Lord will overtake you, sabi sa Deuteronomy 12. But, Deuteronomy 28. But dito sabi, yung goodness at mercy, sinusundan ka. Wherever you go, the goodness and mercy. Because you have the presence of God, saan ka man pumunta, you have goodness and mercy follow you. All the days of your life, it means 24/7, all the days of your life, it means 7 days a week, 365 days a year, all the days of your life. Okay? Goodness and mercy shall follow me. Now, the last one says, I will dwell. Ang dwell is maninirahan ako. I will dwell in the house of the Lord forever. Okay? So, dwelling in the house of the Lord, Old Testament yan eh. Because during those times, may house ang Panginoon. During the Moses time, it was a tabernacle made of tent. Okay? And then, ginawa ni Solomon, ginawa siyang isang temple. And in that temple, the holiest place is in the Holy of Holies. And in the Holy of Holies, ang holiest place doon is the Ark of the Covenant. Sabihin nyo nga, the Ark of the Covenant. Okay. So, pag nanood kayo ng Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones, chapter 1. Part 1 yun, ha? Indiana Jones. Makikita niya yun. Ark of the Covenant. It symbolizes the presence of God. Okay? Kaya sabi ni David po ang sumulat ng Psalms 23, sabi niya, doon ako sa bahay mo. Doon ako titira sa bahay mo. Okay? So pinakita ni David yung sobrang excitement niya nung dumating yung Ark of the Covenant. For many years yata, hindi nila nakukuha yon, and that is the presence of God. Sabi ni David, ang pinakamahalaga, ilagay natin in the center of our kingdom yung Ark of the Covenant. Okay? Because it symbolizes the presence of God. Kaya ang ginawa ni David, nung dumating sa kanila, natuwa po si David, nagsayaw siya. Naka-brief one day. Hindi po brief ang gamit nila eh. Meron silang undergarment. Ang tawag natin ay, ewan ko kung ano tawag natin. But anyway, hindi siya nakasuot panghari. Hindi rin siya nakasuot na casual wear. Naka-underwear nga siya eh. Pero hindi brief na, no? Meron silang parang, hindi ko alam, parang duster siguro. But anyway, he was dancing. Tapos, hiyang-hiya yung asawa niya. Si Abigail. Sabi, anong ginagawa mo? Tama ba ako si Abigail? So, anong ginagawa mo? Nakakahiya ka. Hari ka pa naman. No? Pero sabi niya, kung nakakahiya to, mas nakakahiya pa gagawin ko kung ito ay para sa Panginoon. I will be undignified. Sabi niya, undignified. Just to worship the Lord. Yan. So, sayo po siya ng sayaw. Doon sa, imagine niyo, sayo siya ng sayaw, naka-underwear, and people are shocked, no? Kasi yung asawa niya, ang reaction, nakakaya naman tong hari na to, asawa ko na to. Okay? So, because of the presence of God, ganun ka ganda yung, ganun ang pagpapahalaga niya sa presensya ng Panginoon. Yung Ark of the Covenant is like a box na triangle. Nandun sa loob yung 10 Commandments, the original stone. Hindi pala original stone yun. Second edition. Yung original, binrake ni Moses. Nandun pa lang siya sa bundok. Okay? But anyway, sa mga teki dito, si Moses ay may dadalang tablet. Kinuha niya sa cloud. Okay? Internet. Okay? Tapos nilagay doon yung 10 Commandments. Kaya lang nung una, he break the commandments. Binasag niya eh. But anyway, ginawan siya uli ng panibago. Second edition, nakalagay po doon sa Ark of the Covenant. Parang ganito. Yan. Tapos, yung susunod is yung Aaron's rod.
Yung tungkod ni Aaron na para malaman nila kung sino talaga ang pinili ng Diyos na leader, no? Yung tungkod ni Aaron, himalang nagkaroon ng sanga, nagkaroon ng mga leaves, nagkaroon pa yata ng bunga. Okay? Tapos yung pangatlong item doon is the manna. Manna from heaven. Wafer, tinapay galing sa langit, pagkain ng mga Israel. Nung kumain sila noon, alam nyo, may mga pagkain na galing sa langit, no? At pagka kumain ka ng pagkain na galing sa langit, I tell you, lalakas ka. Supernatural. Supernatural. Kaya doon sa Exodus ba, sabi doon, there was none feeble among them. Ibig sabihin, wala dong mahina, nanghihina. Okay? Lahat sila malalakas. Yun lang ang pagkain nila, wafer from heaven. Hindi nila alam kung ano yan. Yun ang ibig sabihin ng manna. Ano yan? Okay? Hindi nila maintindihan kung ano yon, pero nagpalakas sa kanila. But anyway, doon po ay may tinatawag na the throne of mercy, the mercy seat, okay? Sa ibabaw, the mercy seat. Tapos may dalawang anghel na magkaharap. Sayang hindi ako meron ako dyan. Pakita mo nga yung Ark of the Covenant doon sa, Ate Chelisa, sa benefits, tapos, Obed-Edom, Second Samuel, yung may Second Samuel, benefits. Yung box ng Ark of the Covenant. Napanood nyo ba yung Indiana Jones? Hindi kayo mahilig sa no? Mga pinapanood nyo, mga asawa ng asawa ko. Indiana Jones, alam nyo? Tan-tanan. The Ark of the Lord. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo. Now, hindi pwedeng hawakan, hindi pwedeng buhatin, hindi pwedeng ikarga sa, mamatay ka. May humawak babagsak na ganun. Sinalo lang namatay, si Uzziah. Ngayon, yun yung angels. Yan, dalawang angels na yan. Yung dalawang angels na yan, magkaharap sila, tinatakpan nila yung mercy seat. Dito winiwisik yung blood of goats, blood of lamb, dito, winiwisik para mapatawad ang buong Israel. On Yom Kippur, only one day, the day of atonement. Okay? The day of covering. Okay? So, sabi dyan, the God's presence brings supernatural blessings. Okay, so that is the Ark of the Covenant. It symbolized the presence of God in the Old Testament. At iyan ay nilalagay dun sa, pag pumunta kayo sa court, sa temple, there is a temple court. Dun sa labas, dun kinakata yung mga hayop. That's the outer court. Pag pumasok ka sa loob, that is the holy court, nandun yung menorah, yung 7 candlestick. Okay? So, tapos meron pang pinakahuli, merong veil, merong malaking kortina, no? Tapos papasok ka doon, isa lang ang nakakapasok doon. Sino? Yung high priest. Okay? Tapos yung high priest may kalembang, maliliit na bells dito. Bakit? Pag pumasok siya doon, hindi nagustuhan ng Diyos. Yung inaalay niya, bang! Patay siya doon sa loob. Hindi na tumutunog yung kalembang, may tali yung paa niya, hihilahin na lang siya. Sobrang sacred ang presence ng Diyos nung time na yon for them. Kaya naman, kailangan mag-ingat sila ng mag-ingat. Okay? Now, nandyan yung presence ng Diyos and nakalagay yan sa Holy of Holies. Okay? In the Old Covenant. Ito ngayon na maganda. We are living in the New Covenant. Ano nangyari sa New Covenant? Ang temple, nawasak yung nung pinako si Jesus at namatay, nawasak yung veil, napahak from heaven, from above, hanggang sa ibaba. Tapos, ang ibig sabihin nun, pwede na tayong pumunta dun sa Holy of Holies. Hindi. Ibig sabihin nun, from the Holy of Holies, yung presence ng Lord lumabas na at pumasok na sa atin. 1 Corinthians 3:16, you are the temple.
We are the temple. So ngayon, ang presence ng Diyos, wala na sa temple. Nandito na. Okay? Sometimes we say, we go to the church. This church is the house of prayer. Sometimes we say, we go to the church on Sunday. No? Alam niyo po, ang temple, hindi to temple. This is not a temple. Okay? The temple is in your heart. Nasa puso nyo ngayon yung temple. At naninirahan dyan ang Holy Spirit. God Himself naninirahan sa iyong heart, sa kaibuturan ng iyong puso, sa kaloob-looban mo. Okay? So, if you understand that, kasama mo ang presensya ng Panginoon, lahat ng born again, lahat ng nanampalataya kay Jesus, wherever He goes, all the days of His life, kasama niya ang presence ng Panginoon. Nagkakaintindihan po tayo? You have the presence of God wherever you go. Ang problema na lang, you are not aware. We are not aware. Kailangan na lang maging conscious tayo that you have God with you. At tibigyan ko isang example. I think hindi nyo naiisip to. Pag nagpunta kayo sa reunion ng batch ano ba kayo? Batch 44. Batch 90. No? And we just think na, punta ka doon sa reunion. Or minsan, meron kayong family reunion. But I will tell you, doon sa reunion na yon, nandun ang Diyos. Bakit napunta doon ang Diyos, Pastor? Kami-kami lang yung magkakamag-anak lang kami, mga pinsan ko lang mga kasama ko. Dala-dala mo. So you're not aware. Hindi ka aware Pero the truth is, God is in that reunion because of you. Okay? Kaya naman, medyo mag-iingat ka rin. Kasi if you are bearing the temple of God and you come to that reunion, dapat aware ka and you listen to the Lord, si Lord ang magsasabi kung ano yung mga bibitawan mong salita. Yan. So mag-iingat ka ngayon. Medyo mag-iingat ka, no? So minsan kasi tayo pagka tagal ko nang kasama to si pinsan. Wala na yung natin, awareness. But you are the bearer of God. Dala-dala mo ngayon yun. Sa batch, ako, 85. Sa high school, sa college, 89. Okay? Dala-dala ko ngayon si Jesus. Something to think about. Okay? So ngayon, punta tayo sa the benefits of the presence of God. Yan. The benefits of the presence of God. Ano bang benepisyo? Pag aware ako, conscious ako, kasama ko ang presensya ng Panginoon. Okay? I-review ko lang yung napag-aralan namin last Wednesday. So number 1, the benefits of the presence of God. Sabi po sa Psalm 16:11, in the presence of God, there is fullness of joy. Okay? I tell you, mas maganda ang joy kaysa sa happiness. Okay? Gusto ng Diyos, happy ka. Parang si Enrile, gusto ko, happy ka. Pero, the Lord wants you to be joyful. And joyful is a deep down, sabihin natin happiness deep down. Mas malalim na kasiyahan. Kaligayahan po yan In knowing that you are a son of God, anak ka ng Diyos, in knowing na papunta ka sa langit, in knowing na you are the righteousness of God, in knowing that God is using you as salt and salt of the earth, okay? Ano yung isa? Light of the world, salt of the earth. In knowing that you are in the family of God, you have this joy. Okay? Meron kang joy. So if nalulungkot ka because marami kang problema, marami kang inaalala, come into the presence of God. When you come into this presence, paano pagpasok sa presence ng Panginoon? Sabi ng Bible, huwag kang mag-atubili. Pumasok ka sa trono ng grasya. Okay? Ibig sabihin, you can come with thanksgiving in your heart. Sabi doon, come into His presence with thanksgiving in your heart and give Him praise. Magpuri ka sa Diyos. When you started to praise, Lord, salamat, I love you, I thank you, I trust you. Yung pala nga sinasabi mo, One second ka pa lang, nakakapasok ka na kaagad sa presensya ng Panginoon. Okay? And when you are in the presence of God, you will feel the fullness of His joy. Hindi lang basta joy yan, fullness. Sa Tagalog ng fullness ay
kapuspusan, punong-puno ng kaligayahan. And so many Christians hindi masaya. Bakit? They don't understand. The presence of the Lord will give you the fullness of joy. Okay? Hindi lang yung blessing, hindi lang yung favor na ginagawa sa ng Panginoon, but knowing and believing you are connected to the God who made the universe and He is your Father, not your employer. No, parang kang si Henry C. Jr., yung may-ari ng lahat, Henry C. Sr., hindi ka, ginawa kang CEO, binigyan ka ng ilang branch ng SM, pero tatay mo pa rin siya. Wow. So masaya. No? So, if you understand, you can always be happy. You can always be full of joy because you can be in the presence of God. Number 1. Mabilis lang to. Ang second po is, the mountains melt like wax. Psalms 97:5. The mountains melt like wax at the presence of the Lord. Sa presensya ng Panginoon, yung mga, ano ba yung mountains? Mountains is yung mga problema mo, yung mga alalahanin mo. Minsan, ang laki-laki na. Yung utang mo, ang laki, mas malaki pa sa'yo. Yung utang mo, pero it could melt like wax in the presence of the Lord. Praise, okay. Yeah, may echo. So the mountains melt like wax in the presence of the Lord. Hallelujah. Okay? Marami kang problema, mabigat yung problema mo, mas malaki sa'yo, pero it melt like wax. Imagine niyo parang butter, natutunaw. Okay? At the presence of the Lord. Yung butter, nilagay mo sa mainit na hot cake. Okay. So next, mabilis lang po tayo dito sa benefits. God's presence gives you favor and success. Anong verse natin? Genesis 39:2. Ano po sinasabi sa Genesis 39:2? And the Lord was with Joseph and he was a prosperous man. Sa iba, successful man. You want to be successful in this life? It's not, think about this. Hindi yung galing mo, hindi yung talino mo, hindi yung dami mong achievements. If you want favor and success, it is the presence of God. Kaya sabi po sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, success and favor, the blessings will come to you, will be added unto you. No? Minsan, maraming mga tao hindi nila naintindihan paano ba ako magiging prosperous? Paano ba ako magiging successful? How could I have a happy life? Isa lang po ang sagot, Jesus Christ. Christ in you, the hope of glory. Okay? So, nung panahon ni Joseph, wala siyang pera, wala siyang damit, wala siyang lahat, wala siyang kakilala sa Egypt, hindi niya alam yung language ng Egypt. Pero it was during that time na dumating siya sa Egypt, sabi ng Panginoon sa kanya, the Lord was with Joseph. And he was a successful man. Okay? Nung nandun pa siya, kasama niya yung mayaman niyang tatay na si Jacob, hindi siya sinasabihan, the Lord was with him. Pero nung nandun siya, mag-isa na lang siya, iisa na lang ang kasama niya, si Lord lang. Walang nagre-remind sa kanyang disciple, leader niya, pastor niya, wala siyang pastor, wala siyang Bible. Think about this. Wala siyang Bible kasi ang Bible ay susulat pa lang ng kanyang kaapo-apuang si Moses. Okay? But he was so aware of the presence of God, kaya naman nang tinutukso siya ni asawa ni Potiphar, lie with me, sabi. Tapos sabi ni Joseph, hindi ko kayang gawin to. Malaking kasalanan to. Paano na yung nasabing malaking kasalanan sa Diyos? Nandun ba ang Diyos? Walang reminder doon ng Diyos. Walang Bible doon about God. Wala siyang ka-fellowship doon. Okay? Pero, he was conscious that the Lord was with him. Conscious na kasama niya ang Diyos. Yun lang ang sinama niya from kasama niya sila Jacob sa Canaan to Egypt, and the Lord was with him.
He was so aware, no? Tapos napapansin ng mga unbeliever, Potiphar. Sabi ni Potiphar, anong klaseng tao to? Ang husay. No? Kahit anong paggawa ko sa kanya. Sabi ni Potiphar, the Lord is with you. Kasama mo ang Diyos. Kasi iba ka eh. Ganyan ang makikita sa inyo. So if you are conscious, kailangan maging conscious ka. The Lord is with me. Papasok ako sa business na to, the Lord is with me. Papasok ako sa eskwela, the Lord is with me. Hindi lang basta naalala ko, na-memorize ko. Hindi lang skills, hindi lang EQ, IQ, hindi lang yan. Kundi the presence of God is with me. Okay? And I will be successful. I will find the favor of God because of the presence of God. Palakpan natin ang Panginoon. Yan! Praise God. Hallelujah. The secret to success and prosperous living. Okay? Next. Ito. God's presence brings supernatural blessing. Yan naman. 2 Samuel 6:11. And the ark, sabi natin, ano symbolizes ng the ark of the covenant? The presence of God. And the ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom. The Gittite. Gittite is, hindi siya Hebrew, hindi siya Israelite. 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. You want blessing? You want blessing? Pinag-bless daw. 3 months lang napunta doon. Parang, sige, dito muna natin i-park yan. Kasi may namatay eh. Namatay nga yan si Uzziah dahil nahawakan niya. O hindi natin alam. Pag-aralan muna natin, paano natin dadalhin yan sa kaharian ni David. Nag-stay doon ng 3 months. Aba, pinagpala. Yung negosyo ni Obed-Edom. Yung mga tanim niya, yung mga cattle and sheep, mga alaga niyang mga hayop. Aba, dumami ng dumami because of the presence of God. You see, you're looking for paano ako magiging supernatural and blessed. It's in the presence of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Next is, ito, nasa ano tayo, New Covenant. Sabi sa New Covenant, times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Acts 3:19. Okay? Acts 3:19. Times of refreshing, ibig sabihin, panahon ng kapahingahan. Hindi ka na nagpapahinga dyan, nare-refresh ka. No? Nare-refresh ka. And that times of refreshing comes in the presence of the Lord. No? So, sabi ko nga, minsan, magpupunta kayo ng Boracay, ang dami-dami yung inaasikaso. Punta kayo ng Boracay, pagdating doon, na-stress kayo. No? Papunta pa lang, hinahabol mo yung airline, baka umalis na yung aeroplano, nagmamadali kayo, ang traffic mo mula dito hanggang sa airport. Okay, tapos may nakalimutan pa, tapos ganito, no? So pagdating nyo ng Boracay, somehow, ganito pala ang Boracay. Pag uwi nyo, pagod-pagod kayo, hindi nyo na-enjoy. Yung supposed to be rest and refresh nyo, hindi naging rest and refresh, lalo kayong na-stress. Okay? Pero if you want the genuine times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Wow! Sige pa, palakpakan natin ang Panginoon. Okay? I need refresh, Pastor. Stress na ako sa trabaho ko. Stress na ako sa bus ko. Stress na ako sa negosyo ko. Come to the presence of God. Hallelujah. Okay, dito na tayo. Ito talaga, ano lang yan, review. Okay? So, merong 3 aspect ang presensya ng Panginoon. 3 aspect ng presensya ng Panginoon. One is, yung God's omnipresence. Narinig nyo na yan, omnipresence. Ang ibig sabihin ng omnipresence ay kahit saan, anywhere, nandun ang Lord. No? Ang magandang example niyan, yung sinabi ni David sa Psalms 139, where can I go from your spirit? Saan ako pupunta na wala ang espiritu mo? Tingnan nyo ha, spirit, tapos susunod, where can I flee from your presence? You know, the presence of God is the Spirit of God. Kaya naman sinasabi ko sa inyo, Old Testament to kaya tinatanong niya, saan ako pupunta? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. Sa ilalim, sa taas, nandun ka. If I rise on the wings of dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. If I say, surely the darkness will hide me and the light become night around me, even in darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you. Psalms 139:7-12.
Saan ako pupunta? Sabi ni David, kahit saan ako pumunta, nandun yung presensya mo. Okay? So, ang tawag doon, omnipresence. Do you know na nung kayo ay hindi pa born again, kasama niyo na yung presensya ng Panginoon. And that is the one, the Spirit of God is the one convicting you of your sin. Sabi sa John 16. Di ba? So, kahit pala, alam niyo, may mga panahon na I was 18 years old, hindi pa ako active sa church. Nahulog ako. Umakyat ako dun sa bubong nung kaibigan ko, ni Alvin Teng. Tapos, ang taas nun, more than 15 feet yata. No? So, warehouse ng mga malalaking mga makina, galing Taiwan, ni-import dito. Nalibang ako, may kay Mito doon, tinitingnan ko yung mga kay Mito, meron palang, tawag dito, merong bubong na skylight, yung plastic, napakan ko. Pag-apa ko, gumanong-ganon ako, tapos ako nalaglag. Boom! Pagbagsak ko, yung ulo ko nandito yung isang malaking machine. Yung pa ako nandito na yung isang malaking machine. Nandun ako sa gitna. I believe na yung angel ko, tinulungan ako. Naramdaman ko, gumanong-ganon ako. Boom! Okay? Tapos bali yung kamay ko. Bali po ito dati. And, so, I believe kasama ko na ang Panginoon nun. Iniingatan niya na ako. I tell you, di ba? Naalala niyo, no? May mga panahon tayo na halos mamatay ka na. Pero, merong ginawa ang Panginoon. You know, ang mga angels natin is more than millions of years. Sabay-sabay silang kinreate eh. Billions of years po ang angel natin. Mas nauna sila eh, kaysa sa atin. Alam niyo ba kung ilang taon na ang Earth? 6,000 years. 6,000 years. And for some time, iniisip ko, paano magiging 6,000 years lang ang Earth? How could it be na yung nakikita nating stars, ang layo niyan, light years. Millions of years bago ka makapunta dun sa isang star. O tapos sasabihin mo 6,000 years kasi in the Bible sabi, on the first day kinreate ng Panginoon ito, on the second day kinreate ng Panginoon ito. Sabi nila, yung one day sa Bible, hindi one day yun, 1,000 years yun. Hindi po pwedeng mangyari yun. Kasi kinreate ng Diyos ang halaman, tapos sa kanya kinreate ang araw. Kung hindi na-create ang araw for 1,000 years, patay na yung halaman. Naintindihan nyo? So it is literal na 1,000, one day, tiggo one day yun. And you know, when God created the universe, the first day, God created the universe. So, ang question ko for a long time, siguro magmula na born again ako, mga 30 years, paano nangyari yun? Ang layo-layo ng stars. Alam niyo po, eto lang ang sagot, ano? Mas mabilis ang time when you are farthest from the center of the universe. You know what the center of the universe is? It's the earth. Okay? That's the reason why doon nilagay ng Diyos ang tao sa earth. Wala nang ibang matitiran dito. Sinasabi nila, paano mangyayari yun? Ang laki-laki ng galaxy tapos wala mang ibang living being, wala pang mga aliens. Wala pong aliens. Tayo talaga ang ginawa ng Panginoon. In the beginning, God created the heavens and the earth. That is where the universe was created. So what I'm saying is, pag ikaw farthest to the center of gravity, pag lumayo ka dito, nagpunta ka sa outer space, makita mo yung earth umiikot. Di ba? Nakikita mo umiikot. Pero pag nandito ka sa earth, yung ikot na yon, 24 hours na yon. Pero pag nandito ka sa malayo, iba ang time. Mabilis. Nakita mo ang ikot ng earth, ganun. Zoom, 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 zoom. Okay? Bakit ba nasabi yan? Because even the whole universe, saan ka man, pwede ka pumunta doon. Pag namatay po tayo, pag nandun na tayo sa langit, yung iba sa atin, di mamamatay, mararapture. Okay? So, pag nandun na tayo sa langit, sasabihin ng Lord, sige, mag-ano tayo, magkakaroon tayo ng field trip, pupunta tayo sa Saturn. It will happen, no? Pag nasa glorified body na tayo, even the speed of thought, iniisip mo pa lang, nandun ka na. Mangyayari po sa atin yan. You can fly, you can leap, you can tumatagos ka sa mga walls, okay?
And even in the speed of thought, pwede ka makapunta doon. Okay? So the wonder of God's amazing creation. And wherever you are, sabi diyan, I cannot go from your presence. I cannot go from your spirit. That is the omnipresent. Number 2, ano susunod sa omnipresence? God's abiding presence. Ito yung dwelling place. Ito yung nagdudwell ang Panginoon. Abiding means nananatili. Ang dwelling means naninirahan. Okay? So, anong verse natin sa God's abiding presence? And because you are children God sent out the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Galatians 4:6. Okay, so sabi dyan, dati, yung omnipresence, kahit saan, punta ka sa bar, nandun. Kahit saan ka pumunta, nandun. Ang Panginoon. Wherever you go, nandun. Omnipresence. Ito, yung presence ng Lord, the Spirit of God, the Spirit of His Son, God sent out the Spirit of His Son into your heart. Sa mga born again lang to, ha? Pastor, hindi pa ako born again. O, ma-born again ka ngayong araw na to. Okay? He will place the Spirit of His Son, the Holy Spirit, to your hearts. And that is the abiding presence of God na meron ang bawat Kristiyano. Okay? Nasa puso mo ngayon. Okay. Now, meron pangatlo. Ano yung pangatlo? Yan yung pag pinag-aaralan natin ngayon. The manifested presence of God. Paano naman yan, Pastor? Verse John 7:38. Sabi po dyan, basahin nga natin. 1, 2, 3. Okay. Dapat ba, pag binasa niyo salita ng Diyos, He who believes in me, Jesus is saying. No? Yun yung sabi ni Lord. Yan ang sabi ni Lord. Hindi, may una siyang sinabi. If anyone thirsts, he should come up to me, and he who believes in me, as the Spirit has said, kanina, the Holy Spirit is sent to our hearts. Ito, lumabas sa puso. Sabi diyan, out of His heart, out of our heart, will flow rivers of living water. Okay? Hindi sinabing river, isang river lang. Ilang rivers ang alam nyo? Pasig River, Marikina River. Doon sa amin, daming rivers doon. Okay? So, rivers of living water. Lumalabas, saan ang galing? Out of your heart. Una, si God the Father has sent the Spirit of His Son to your heart. And out of your heart will flow. May nagpo-flow dyan, living water. Okay? So if I ask you, how does the presence of God manifest? Anong gagawin nyo? Sipin nyo nga, anong gagawin nyo? If out of your heart will spring rivers of living water, ang kinakailangan nyo lang gawin, number 1 is be conscious of the presence of God, and number 2 is speak it out. Ibuka nyo lang ang bibig nyo and you will manifest the presence of God. Hallelujah! I tell you, the presence of God sometimes is very strong. Nag-earthquake. Sometimes it's just a still small word na nanggagaling sa Spirit ng Panginoon, sinasabi sa Espiritu mo. Pag sinabi ng Lord na, ito naririnig ko palagi sa Lord, I will bless you. No? Nung una, hindi ko alam kung ano isasagot ko eh. Sabi ko lang, thank you Lord, thank you Lord. Tapos sinuruan ako ni Lord, I will bless you. Yes Lord, and I will be a blessing. Yan. You speak it out. Yes Lord, thank you for blessing me and I will be a blessing. Okay? So, rivers of living water speaks about yung everything na you want in your situation. Pag kailangan mo ng healing, you speak healing into your body. Kausapin mo yung mata mo. Nakausap niyo na ba yung mata nyo? Kinakausap ko yung mata ko. Mata! Lilinaw ka! Lilinaw ka, magiging 20/20 vision yan. Okay? You speak, no? Yung nanay ko po, na stroke,
last year, um, ang problema niya, hindi niya mailakad yung paa niya. Sabi ko, Nay, kausapin mo yung paa mo. Sabi mo, maging masipag ka, lumakad ka na. Alam niyo sa kung ano sagot ng nanay ko? Sabi niya, kinausap ko na nga ayaw Ibig sabihin, nakinig siya sa akin. Kala ko hindi nakikinig ng nanay ko No? Nakinig siya sa akin, kinakausap niya raw yung paa niya. Alam niyo ngayon, nakakalakad ang nanay ko, medyo dahan-dahan lang. Pero bumababa dun sa hagdan namin, nasa second floor yung bahay namin sa Bikutan, bumababa siya. Naglalakad-lakad pa siya doon, no? Doon sa area lang namin. Dati, ang layo nilalakad niya. Nagpupunta ng C6 yan. No? Nagwo-walk siya. Ngayon, hindi niya na kaya yun. Pero yung kamay niya, nung na-stroke siya, hindi niya magalaw. Ngayon, nagagalaw niya. Nagagamit niya. Ito na lang ang problema niya ngayon. Ewan ko, kinakausap niya pa. Okay? So what I'm saying is, sabihin mo. Speak to your mountains. Ano sabi ng Bible? If you believe it in your heart, if you believe and you not doubt, you can say to these mountains, be cast out into the sea. And you, whatever you say, you will have whatever you say. Kano man sabihin mo. Okay? How to manifest the presence of God? Buka mo yung bibig mo. Naintindihan niyo ba? Sinasabi ko, ibuka mo yung bibig mo. If circumstances is showing you pangit, if you are walking in the valleys of the shadow of death, okay, huwag kang matakot. Sabihin mo lang, the Lord is with me. Okay? The Lord is with me. Kasama ko ang Panginoon. I will walk this path. Makakarating ako sa patutunguhan ko. Hallelujah. No matter what, kung ano yung ginagawa ng mga kaaway sa akin, pinipigilan ako. No matter what, kung anong mga voice na naririnig ko, I will speak the living waters that is in my heart. Hallelujah. Sasabihin ko yung nasa puso ko because I believe it is God that placed it in my heart. Ang Diyos na naglalagay niyan sa puso mo Kaya kausapin niyo yung mga anak niyo, mga anak. Huwag sabihin, mga anak, mga pasaway kayo, puro kayo cellphone, ano mangyayari sa buhay niyo? Sabihin niyo, mga anak, pagpapalain kayo ng Panginoon. Yung some of you, sinasabihan ko yung anak ko, isang araw pupunta ka sa iba-ibang bansa, isasama mo ako, bibigyan mo ako ng plane ticket, lilibre mo ako. Okay? So, alam niyo ba yung mga baby, mga 2 years old, 3 years old, okay pa yung spirit ng mga yan. Okay? Kaya naman, nakikita pa nila yung mga angels, nakikita pa nila si Jesus. Tayo, pag nung lumaki tayo, medyo nabago yung kaisipan natin Pero yung mga bata, pure yan no? Pure yan Paano mo malalaman ang bata is wala pang kasalanan? Alam niyo kung paano malalaman kung ang bata wala pang kasalanan? Nung si Adan at si Eva, hubot-hubad sila no? Kaya yung anak niyo, pag tumatakbo-takbo yan, anak, hubot-hubad. Wala siyang wala siyang kaisipan pa ng good and evil Yan. Yung mga time na yan, that is the time, yung mga anak nyo, nakikita pa niya ng angels. Si Elena, tinatanong namin, Elena, anong sinabi sa'yo ni Jesus? No? Sometimes, nung 3 years old siya, naalala ko, sabihin niya, na naghinip ako. Daddy, na naghinip ako, nakita ko si Jesus. Totoo yun, no? Totoo yun, no? And if you really, gusto mo talagang, even today, ang mahirap kasi sa atin nagbago tayo no? Ngayon, we could still be in the Spirit tayo. We are in the Spirit. We can see Jesus face to face. Hindi ko ba nakita? I'm not saying nakita ko na. You could see the Father God. Alam nyo, you could feel the presence of God. Alam nyo, isang araw naisip ko, nakita ko na yung nakita ko na yung guardian angel ko. Because there was a time na, kwento ko lang natutulog ako dun sa folding bed, napindan tagik. Tapos, biglang nabuksan ko yung mata ko. Ewan ko kung nagising ako for whatever reason. Doon sa hagdanan namin, pagtingin ko ganyan, merong nakaupong ang laking tao. I would say mga 7-footer. Nakaupo siya doon sa hagdanan. Tapos naka-robe siya, white robe. Nisip ko nga, si Jesus ba to? Pero, nung nakita ko siya, ang unang pumasok sa isip ko, takot ako. Parang iniisip ko, si kamatayan yata ito, kukuhanin na yata ako. Okay, so, nakaupo siya doon no? Hindi ko nakita yung mukha niya pero parang may hood. Para hindi ko makita yung mukha niya. Tapos nakatingin siya doon sa
sa nakatingin siya dun sa window. Sa sobrang takot ko, itinulog ko. Tulog ako. Tapos, ilang panahon, iniisip ko sa memory ko, hindi ko masyadong ma-recall eh. Ilang panahon, siguro mga ilang minuto or ilang oras, biglang may sumisigaw na dun sa labas namin. Sunog! Bigla akong balikwas ako. Labas ako sa bahay namin. No? Tapos nakita ko yung sunog dito, banda sa kanan ko. Okay? And alam niyo yung sunog ng Napindan na yon, umabot ng mga 300 na bahay na sunog. Okay? 300 na bahay. Siguro, isa, dalawa, pangatlong bahay namin, masusunog na rin yung bahay namin. Pangatlong bahay, mula doon sa may sunog. Yun sa amin na. Nakita ko yung tatay ko, pinagpe-pray niya, nililay hands niya. Okay? So, you know, the presence, I will tell you, ganito ang presence ng God the Father. Pag nagwo-worship ka, yung parang mabigat eh. Parang hindi ka makagalaw. Yan, that's the presence of the Father. Si Jesus, kinausap ako dati dito. I will tell you, parang nagyayabang kaya yata, Pastor Alex. Hindi. I still remember eh. Ang church natin, ito lang kalahati, sa baba lang. That was the time. Mga 1997. When the Lord spoke to me, sabi niya, trying to control my emotion, ang sabi niya sa akin noon, I can be your friend. Ayun. Na-born again po ako, 13 years old ako eh. 13 years old and hindi ako nag-active sa church. Nakikita ko si Bishop Willie sa Rizal High, siya nagpapakanta. And naalala ko pa, isang beses sa Pine Cinema, siya yung nagpapakanta. Alam ko pa yung kanta eh. For thou hast created as all things created, thou hast created all things. Parang hymnals pa. And for thy glory, they are created. Yun ang pinapakanta niya. And I remember, pagkatapos po nun, hindi ako nag-active sa church eh. Hindi ako active sa church. So, ang nangyari, minsan, galing kaming Rizal High, magsasamba kami. And then, pag uwi, sasabihin ko sa nanay ko, Nay, bababa ako dyan sa simbahan ng Pasig. Manonood ako sine. Tapos sasabihin ng nanay ko, oy, baba mo ro, isang jeep kami, taga Napindan. Napindan chapter. Isang jeep kami, sabi, baba mo nga tong anak ko. Saan po pupunta yan? Manonood daw na sine. Nagugulat yung mga galing sa church, manonood na sine. I was mga 14 years old. 14 years old. Okay? So manonood pa ako ng sine doon sa Victoria Theater ng FPJ. Naalala ko ba? FPJ, pinanood ko nun eh. But anyway, hindi ako naging active sa church. Dahil hindi ako active sa church, napa-bisyo ko. Hindi naman bisyo. Inuman. Yan, inuman. So, tapos, I remember na nasa bukid kami, may maglalabas ng marijuana, bibilutin nila doon sa gitna. Tapos papasa. Ikaw naman. Pagdating sa akin, hindi ko po hinihit-hit. Kinakain ko. Hindi, binibigay ko lang. Pinapasa ko lang. Ikaw naman. Okay? So, nung bumalik ako dito sa church, that was, inano ako ng Panginoon eh. Kasi gagraduate ako ng computer engineering. Can you imagine? Adamson University. Gagraduate ako ng computer engineering. The future is bright. Dapat masaya ako. Sabi ko, Lord, hindi ako masaya. Bakit hindi ako masaya? Gagraduate na ako. Sabi ni Lord, nakalimutan mo. Sabi ko, Lord, sige, babalik na ako sa iyo. Balik ako. Punta ako sa unang church na napunta ko, COP. No? Tapos, 94. Graduate ako ng 94. Siguro 96. Naghahanap na ako ng church. Dinala ko dito sa Life Keeper. 97, mga 97 yon. Sinabi ako ni Lord, I can be your friend. Alam ko si Jesus. Pag si Jesus ang kausap nyo, very personal. Very personal. Pag si God, the Father ang kausap nyo, parang ang lawak, parang laging eternity yung pinag-uusapan nyo. Yung sasabihin niya sa'yo.
Yung mga plano niya sa'yo, I will do this to you, ganito, ganito. No? Nung tayo po ay nagkaroon ng camp dito sa last year sa Candelaria, the Holy Spirit is speaking to me. The Holy Spirit is there. Nandun po yung Holy Spirit. Nung nilay hands po ako, ramdam na ramdam ko, nagsisisigaw ako doon eh. No? Nagsisisigaw ako, ewan ko kung napansin ako, pero nagsisisigaw ako doon kasi may revelation ng Diyos sa akin. Eh. May sinasabi si Lord sa akin. After noon, May, nagpunta kami ng Davao, tapos nilay hands ako ni Alex Tingsay sa Davao. Doon sa Davao din, nakita ko, may pinakitang vision sa akin, personal po, hindi ko masabi sa inyo. May personal na vision sa akin ng Panginoon. I believe nandun. Actually, ano yun eh, Southern Baptist, Convention. Okay? Southern Baptist Convention. Si Pastor Perang nag-invite sa akin doon eh. So, but anyway, while we were there, iniisip ko, mga Baptist to no? Pero that was the only time na yung mga Baptist na yung nag-lay hands. Meron silang commissioning. Okay? Mga Southern Bap. Meron silang commissioning. And then, nangusap ang Lord sa akin. Sabi ko, nandito si Lord. No? At may sinabi siya sa akin, ito yung mangyayari. No? And I believe it is the Holy Spirit talking. Sinasabi ng Holy Spirit yung sinasabi ng Father God sa akin. This is your destiny. This is your destiny. Okay? So, kaya ko sinasabi sa inyo ito para maintindihan nyo, the presence of God is a daily realization. Hindi po yan pag Sunday lang. We enjoy the presence of God on Sunday. It's Monday to Saturday. Pagdating ng Sunday, i-confirm na lang sa'yo ng Lord. Naintindihan nyo? Pagdating ng Sunday, kino-confirm na lang yung word sa inyo ng Lord. Dapat Monday to Friday, you are seeking the presence of God. Okay? You are seeking the presence of God. You are enjoying the presence of God. You are conscious of the presence of God. Okay? So, dito na lang po ako magtatapos. Tapusin ko na. Ang sasabihin ko na lang is, what happens when we experience the manifest presence? Ano mangyayari pag na-experience mo yung presence ng Panginoon? When we experience number one, the manifest presence of God, it changes our motives, our attitude, and behavior. No? In a way that otherwise would never have happened. Nababago yung attitude mo, nababago yung pananaw mo sa buhay pagka nararanasan mo palagi yung presensya ng Panginoon. Okay? Number two, when we experience the manifest presence of God, we will have a greater desire for Him. Ito gusto ko. No? Siyempre, pag nagpapakita ang Diyos sa'yo, greater desire for Him. Okay? Mas lalo mo siyang hinahanap, mas lalo kang nauuhaw sa Kanya, greater desire for Him. Number three, when we experience the manifest presence of God, it gives us ability to change the circumstances. Kaya naman, yung panahon ni Paul and Silas, they changed the circumstances. Bigla silang nakalaya because of the presence of God. Meron akong huling verse doon sa 1 Corinthians 12. Ito na yung last verse natin. Dito po tayo magtatapos. So, ulitin ko, ano nangyayari? Mababago ka, attitude and behavior mo, motive mo. Tapos number two is, pag nasa presensya ka ng Panginoon, magdi-desire ka ng greater desire for Him. Number three is mababago yung situation, circumstances mo. Now, tingnan niyo po ito. Kanina sabi ko, the Spirit is the presence of God. To each given, 1 Corinthians 12:7, to each is given, bawat isa sa atin, to each is given the manifestation of the Spirit. Binigay na sa atin ang manifestation ng presence ng Spirit ng Panginoon para sa for the common good, para sa ikagagamit ng lahat, ikagaganda ng ating buhay dito sa lupa. Given na yan, 12:7. No? So, what is that which is given to us? I tell you, yung nilagay ng Diyos sa puso mo, and from out of it will flow rivers of living water. And then, I will tell you, yung mga gifts na yan, paano nagmamanifest yan? For example, the fruit of the Spirit is love. Habang you walk in love, you are manifesting the Spirit of God. Hindi yan yung
wow, damang-dama ko yung presensya ng Panginoon. Hindi, nagmamahal ka lang, pero supernaturally, yung pagmamahal mo, nakikita ng ibang tao, nakakatulong sa ibang tao, supernatural na yun. Manifestation na yun of the Spirit. Joy, peace, okay? These are self-control. Dati, magagalitin ka ngayon, meron kang self-control because you are manifesting the Spirit of God which is in your heart. So, manifestation din yung mga gift of the Spirit, no? Word of knowledge, word of wisdom, speaking in tongues. Lahat po yan ay given to us to manifest the Spirit. Yung healing, yung making of miracles, ano tawag doon? Faith, supernatural faith, yan, mga gifts. Gifts yan. So, anong kinakailangan mo? Minsan, ang kailangan mong gawin, most of the time, ang kailangan mong gawin, ibukas mo yung bibig mo. Di ba? Because if it is word of knowledge, sasabihin mo na lang. Word of wisdom, sasabihin mo rin kung anong dapat gawin. Okay? Interpretation of tongues, speaking in tongues, yung ginagamit dyan, mga bibig. Yan yung sinasabi sa 1 Corinthians 12, the gifts of the Spirit. Nagmamanifest yan, no? Sometimes ang presence ng Diyos hindi subtle, pero alam mo may nangyayari. Minsan ang Spirit ng Diyos, sasabihin mo lang, hinawakan mo lang yung katabi mo, sabihin mo, mahal ka ng Diyos, natutuwa ang Diyos sa mga ginagawa mo para sa Kanya, and nai-exhort mo siya, and nababago yung buhay niya. Just those things are manifestations of the Spirit. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po? The manifestation of the Spirit for the common good. Yan po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. May we call the music ministers. Tayo po tayong lahat. Okay? As they are preparing for our the song that we will sing, I want you to focus. Okay? I want you to look unto Jesus. I want you to look unto God. Hallelujah. I want you to feel His presence in this place. The Lord is with us today. Hallelujah. The Lord is in this place today. Hallelujah. Habang kayo po ay lumalapit sa Panginoon, I will give you time individually to come to God. I will give you time para po marinig mo kung ano sinasabi ng Panginoon during this time. I will give you time. Hallelujah. This is the time when the Holy Spirit will speak to you. Ano man yun, sasabihin niya, pakinggan mo. At lahat ng sasabihin niya, hawakan mo. Hawakan mo. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Father God, salamat po. Oh, in your presence, Father God, in your presence, in your mighty presence.